Morning po, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! 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 Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. La 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 la. Good morning, Kuya. It's a Tuesday, 5:14 in the morning. At syempre, bago ang lahat, kailangan po tayo magkasa. Oo, tama ka dyan, Kong. At bago natin abangan yung mga dapat natin aabangan today, ano? Eh, ngayon nga, may tatanong ko sa inyo, immorality. Yan. Pagka nakarinig kayo ng salitang immorality o immoralidad, ano yung mga nasa isip niyo? Pwede kaming matanggalan ng lisensya dyan. Yes. Nasa doctor, Yes. diba? What Even else? as a lawyer. As a lawyer as lawyer. well, bawal na bawal yan. Ikaw, Kikay? Masamang budhi. Masamang budhi. Masamang budhi. Ikaw, Monica? Mga naisip ko, yung mga, minsan kasi may mga nakikita ko sa social media, yung mga, minsan mga bad news, naisip ko kapag Yeah, immorality. So, ano ba yung nagiging dahilan kapag ang isang tao ay gumagawa ng immoralidad? Yan. Of course, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Kaya po ang tao gumagawa ng immoralidad dahil hindi kumikilala sa Diyos. Yun po ang pangunahing dahilan ng immoralidad sa tao, yung hindi pagkilala sa Diyos. Basahin natin po ang Roma 1:28. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos, Sister Luz, Opo. ano? Hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ay ano nangyari? Ay ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Alin-alin yun? Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian. Kaya pala ang tao'y gumagawa ng immoralidad kasi hindi sila kumikilala sa Diyos. Yun ang sabi ni Pablo eh. Hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, kapanaghilian, pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, mapag-upasala, mga mapanirampuri, napopuot sa Diyos, manlalait, mga palalo, mapagmapuri, mga ngatha ng kasamaan, mga demandang fabricated, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Yan po ang dahil ng lahat ng immoralidad sa mundo, yung hindi pagkilala sa Diyos. Meron man silang Diyos sa bunganga lang. Tito 1:16. Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang sabi ni San Pablo. Nagpapanggap lang sila sa bunganga. May Diyos man sila sa bunganga lang, pero sa pagkatao, sa puso, sa gawain wala. Yan po ang dahil niyan, kapatid. Alright, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Kuya, Ay, good morning. Kaya mga asawa nyo, babantayan nyo. siya, sila. De, tulong yun sa asawa. Yung kahit papano, binabantayan mo. Diba? Pinapaalalahanan. O tulong yun. Kasi syempre, ang bawat tao natutukso eh. May kanya-kanya tayong Temptations. may kanya-kanya tayong Kahinaan. Weaknesses. Oo. Kung hindi kayo magtutulungan, 'di ba? One of these days magigising ka na lang, wala na, iniwan ka na. Dahil tumama na sa iba.
Diba? Sumakabilang bahay na. Narinig ko na yan. Oo, Mamaya diba? nandito siguro yun. Nandito yun. Tuesday na. Hindi, di ba? Kanya ko talaga narinig yun. Sino kanina? Yung sumakabilang bahay, sa Kay- kanya ko kay- talaga unang kay narinig Beth. yun, promise. Si Ma'am Beth, Oo, sa Ma'am kanya Beth ko unang Suralvo. narinig yun. Oh, hindi ako tinanong ko siya dati. Oo. Sa Ma'am Beth, sana yung asawa mo? Yun nga, doon ko sa kanya unang narinig Sa yun. makabilang bahay. Makabilang ba? Sa bahay ni Kasi I Kumare. never really knew na may ganong May ganun term, ano. diba? So, to speak. Oo, parang yung, di ba, merong cum laude, Sumakal. merong summa, Summa, di ba? magna. Oh, iba naman, magna, di ba? Meron sumama sa cum laude. Oh, ganun. Meron akong, yung isang kakilala ko, Part 2 ba? yung isang kakilala ko, cum laude yung asawa niya. Oo. Siya naman, suma. Aba? Sumama sa cum laude. Oh, Part 2 ba to kahapon? Ayun, aga. Oo, 5:99 in the morning. Ito ah. Tignan natin ang umagang puto. Yes. Sa napakasarap Bulacan na ba, kuya, puto. may special puto? Oo, marami. Sa Bulacan? Oo, yung mga Yan ba maliliit. specialty nila, kuya? Ang puto? Oo, marami dyan. Tsaka pati yung puto pau. Puto pao. Gusto ko ng puto pao. Ang sarap ng puto pau. Yummy. Ang favorite kong puto yung from Angel. Baka alam mo yun. Kalasyaw. Yung hindi Binyan, Laguna. Na, Ay, oo. na puto. Maraming klase ng puto eh. May puto bongbong, di ba? Gusto ko yun. Masarap. May putong puti. May Chinta. iba naman yung kutsinta dun sa puto Puto. na parang kulay kutsinta rin. Yes. Yes. 'Di ba? Pero ibang sugar klase. Tapos kasi may gamit. puto naman na yung merong ding itlog Yung na rice. maalat Yes, sa yes. sa ibabaw, 'di ba? Tapos merong puto na yun nga yung puto pau, merong Sarap merong yan. ganyang May klase ng palaman. puto. Sarap. Tapos meron yung puto yung tinitinda sa yung mahaba na ganun. Yung ini-slice. Sa palengke. Masarap yun. Oh, Ang dami diba? pa ng variations Sabi ng kaya, puto. pag nadinig mo yan, Masarap yun. kasama yan itinitinda na mais yung sumisigaw, taputo! Tamais! Ganun, di ba? Nadinig mo, taputo! Tamais! Ganyan na. Yung pala yung Oo, bakit? Taputo! Ganyan. Yung pala yung trabaho mo dati, kuya. naririnig ko yun. Oo, kasabay, makasunod naman, buti! Buti! Oo, nung araw kasi, nakikisunod rin ako dyan. Tingnan yung hasa. Yun, asa! Ano ko pa iniisip ano yun eh. Ay, mas maganda doon sa amin sa Bulacan. Ay, meron doon eh. May dumadaan doon yung pedicab. Yun nga. Oo, meron naman. Eto naman ang lada. Bulog! Bulog! What is Ano yung bulog, kuya? Hindi nyo alam yung bulog? Asa? Hindi ba yun? Hindi. Yan sa probinsya kasi, merong mga backyard, halimbawa, nag-aalaga ka ng baboy. Mm. Kung nag-aalaga ka ng baboy na babae, yung inahin, papaanakin mo yon. Ngayon, yung, syempre, halimbawa, babae lang yung alaga mo, meron dyan, ang daladala nila, yung barakong Lalaki. So, yun ang, kumbaga, ginagamit nila pang pang stud. Oo, pang stud. Yun ang ginagamit So nila yung pang stud. bulog means stud. Yes. Oh, hindi ko Oo. narinig yun. Sa amin gano'n, oy, yung ano mo, yung baboy mo naglalandi na, ipabulog mo na. Ano yun, kuya? Pag naglalako, kasama yung baboy. Kasama yung baboy, oo. Cute. Dala-dala nila yung baboy, tapos sumisigaw sila, bulog! Bulog! Ganun. Cute. Oh, yan, kasi sa mga Kaya ba, kuya, backyard niya, meron ganun. pa niyan? Meron pa niyan? O Sa medyo probinsya, namamatay sa na? probinsya. Bulacan daw. Kasi ngayon, ang nauso, artificial insemination na. Social? Oo. Sa mga baboy ngayon, pati sa mga baka or what. Kasi kadalasan, pag malaki yung barako, napipilayan yung mga inahin. Hindi, totoo napipilayan yung mga inahin. So, ang ginawa nila, gumawa sila ngayon ng artificial insemination. Na-harvest na lang nila. Kasi mas madali. Kesa yung, halimbawa, yung dadalin yung barako sa dun sa iba-ibang lugar kung saan merong Mabagal ang mga... kalakaran. Ba, may piggery So, ka. kuya, may bayad yun. Oo. Meron. May bayad yun. Para din stud ng aso, di ba? May bayad yun. Depende nga kung anong klaseng bulugan ng ano mo. Kapag maganda yung bulugan mo, ay maganda ang bigay ng anak. Oh, ganyan yan. Ngayon lang, hindi na nauso sa piggery yan kasi nga artificial insemination na. O sige,
Tayo ay mag-quick meal muna at 5:23 in the morning. Ito ang ating quick meal. Yes, kuya. Ingredients kuya natin. Ingredients, sige. Oo, Paliwanag mo, syempre. ano ang ingredients mo? Meron tayong itlog. Itlog. Siyempre, oo, Ito meron ba? din Ay. tayo, kuya na. Ayan. pala ito. Ito, Meron din itlog. tayong itlog, tapos meron din tayong baking powder and salt. Ito, baking powder. Salt. Ano ba to? Butter ba yun? That's melted butter. butter Sabi right sa'yo, there. butter. And meron din tayong Monica na gatas. Oo, napakadali Very simple. lang. Ilang ingredients lang yan? 5. 5 Okay. ingredients lang. Ayan, oh. Simple-simple. Ano ba to? Ano kuya? Ano yun? Pag may nakita ko. Okay. Ayan na. Bionic eyes ka kuya, may nakikita. Oh, sige. Alright, let's start. Ang ating unang step ay... Kikay! Okay, mga kasangbahay, unang-una ilagay natin ang ating gatas sa isang malaking pan at ilagay ang ating... Itlog! Yes! Inagdagan 2 tablespoon of butter, halu-haluin. Hanggang sa ito ay maging... Lagyan ng 1 cup flour. At syempre mga kasangbahay, isalin na rin dyan ang ating sugar and baking powder. At ang salt, 1 tablespoon. Haluin muli. 1 half. Pinalo-halo. Hanggang sa Pinalo-halo. O, kumuha ng lalagyan at dyan, at ilagay na. minolde. At steam lang natin na ilang minuto at ayan na mga kasangbahay. Wow. Oo, ang ating Iyon. napakasarap na puto. Oh, diba? Yan, simple-simple. May Walang cheese tayo sa liwaga. Yes. Ha? Oo, masarap yan. Kaya lang, on diet ako eh. Tignan mo. Pag diet din ako lagi kuya, di ba? Ay ako, basta ako walang diet. Pinagpasa-pasa. Nagkahiyaan pa tayo. Pass the blessing. Dito, Oh, hindi. Basta Pass the mga kumain. blessings. In fairness. Depende yan kung anong kondisyon. Uy, may keso. You want some? Sarap yan. Kung masyado marami puto, nakakautot yan. Pongeri. Thank you. Oo, kala mo. Yan ang ating quick meal at 5:26 in the morning. Price update muna tayo sa New Arayat Market. Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Nako, dapat good na good ang morning nyo. Dahil Tuesday na po ngayon, nako, kailangan nyo na naman mamalengke ng mga gulay. Ako po si Kikay, at ito ang ating Palengke Price Watch. Nandito po ako ngayon muli sa Arayat Market in Quezon City upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sariwang gulay. Ayan, at syempre ngayon nandito po ako sa tindahan ni Ate Rebecca. Ayan, hi Ate Rebecca, hello. Magkano daw na ang palaya? 10. Ang ating kangkong at ang ating talbos ng kamote ay pareho pong babadak sa presyong 5 pesos per tali. Po. 30. O ito ang mga kasangbahay, ang ating upo ngayon ay bumabadak sa presyong 30 pesos per piraso. Ang ating patola po ngayon ay bumabadak sa presyong 60 pesos po yan per kilo. Good news! Dahil ang ating carrots po ngayon ay stable na stable pa rin po sa presyong 60 pesos per kilo. Ang gabi po ay stable na stable pa rin po sa presyong 60 pesos per kilo. Kanilang sigarilyas po ngayon 150 pesos per kilo. Mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay dito sa tindahan ni Ate Rebecca. At dahil dyan, bibigyan natin siya ng ito, gift pack mula sa Good Morning Kuya. Thank you, Ate. Thank you. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating bilihin na gulay dito. Kaya bago kayo umalis ng bahay, ilista nyo muna para hindi kayo sumobra at hindi kayo kulangin sa budget. O hayan ang tip ko sa inyo ngayon. Ako po si Kikay at ito ang ating Palengke Price Watch sa Good Morning Kuya. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga sariwang gulay dito sa New Arayat Market in Quezon City. Oy, good news sa hindi pa ho sila masyadong nagtataas, yung mga ilan pa lang ho. Oo. Kaya kung malapit po kayo sa area na yan, I highly suggest na sumugod na ho kayo dito sa New Arayat Market dahil manay mo, makabuena mano ka pa. Yan po ang ating Palengke Price Watch for
today. 5:28 ng umaga, Rina, sa mga walang relo, sa mga nakabili ng relo kay Porky na umandar kahapon, ngayon ay tumigil na. Ayan, para sigurado kayo. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yung ating serbisyong publiko, Siyempre. kuya. Yes. Kaya Bakit kung may parang mga... galing ka sa iyak? Parang galing ka sa iyak. Sino nagpayak sa'yo? Sabi mo. Honestly, wala, kuya. Spill the beans, girlfriend. Wala. Wala sa akin. Ang saya ko nga. Puyat lang yan, kuya. Totoo niyan, puyat lang yan. Bakit? Ano ba ang nararamdaman? Ano ba ang nararamdaman? Ano ba ang nararamdaman ng isang malapit ng ikasal? Ha? Masaya. Masaya nga ako, kaya nga wala Pero nagpapayak minsan sa akin. merong mga luha ng kaligayahan. At years Diba? of the... Lalo na pagka naalala mo yung mga pinagdaanan ninyo nung Hindi ako iyak. Ayun. Hindi ka ba kinuha ng ninang? Ha? Hindi. Sasama loob ko pag kinuha ako ninang. Sa bagay. Kuhanin mo na lang sponsor. Diba? Ganun din. Ha? Hindi, pwede naman. Sponsor. Iba May naman yun. tinatanong ni Rina, ba't daw sasama yung loob ko? Kunti Aba, lang ikaw ba- naman yung edad kung yung gap natin. Hindi, kung iba yung kukuha sa'yo, mas younger, Depende sa okay edad. lang. Ganon? Pwede naman yun. Kahit na hindi ka mas matanda, tinuturing kang mas Mas diba? matanda. Oo, di ba? Mature. Di ba? Mature. Tanda pa rin, kuya eh. So, di mo ba, alam mo, kailan, actually kahapon, naalala ko kahapon eh. Ano yun, Yung kuya? mga unang dating ka dito. Di ba? Sige, yan na. 3 years ago. Wala pa. How many years ago yan? 3.5 years ago. 3.5 years ago, pagdating dito ni Rina. Ay, nako. Kuya, wag na on eh. Mag-usap tayo mamaya. Dali agad na pag-usapan. Hindi, di ba? Hindi kasi, alam mo, minsan, Yun, kuya. hindi maganda na, maganda na gising na yun. maganda ng pag-usapan ngayon, yung mga nalagpasan, di ba? Yung mga nalagpasan mo. Achievement. Diba? Oo, yung mga napagdaanan mo sa buhay. And finally, ikaw ay nakapagtagumpay. Di ba? Oh, you braved the And look at you now. Challenge Diba? accepted. Di ba? Look at you now, a grown-up lady. Di ba? A more, kumbaga, a much stronger person. Kuya naman, Sa kung buwan salita lang. ng ganyan, tutulo na yan. Pagka ganyan. Hindi. Kasi I have Nagagawa kasi luha. I have seen her dun sa time na she feels weak and she feels so all alone, di ba? And she feels abandoned, ganyan. And di ba? And now I can see in your eyes that you have passed all those days na Stronger and medyo better. di ba? And pwede kang magsabi ngayon dito sa isang yugto na ito. Ako naman sabihin ko sa'yo, you've only just begun, di ba? Pero at least sa isang yugto ng buhay mo, pwede mong masabi na I made it through the rain. Kanta yun na. Mariah Carey. Oo, di ba? O kaya nakita ko yung Lahat ng emotions pinagdaanan niya, kuya. Oo, sabi kasi nung sabi kasi Ba ako nga pala? Bakit hindi? Namamagado yung Bakit ikaw? Nakahulog na lang. Di ba ikaw ang ikakasal? Pwede naman si Monica. Di pa siya ikakasal at ayaw niya pa magkaanak. Oo, di ba? At least ikaw. Ayaw niya, hindi ayaw ikaw, pa. ikakasal ka na. Kaya, maganda yan eh. Parang nakita ko kasi yung isang bata na, yung nakita ko sa sa social media, sabi ng bata doon sa nanay niya. Muulan eh, lakas ng ulan. Naghihintay sila, diba? Naghihintay sila daw na ganyan. Ayaw nung nanay, maghintay tayo hanggang tumila yung ulan. Sabi nung let's brave the rain. Sabi nung bata, no, baka ka magkasakit. Hindi. Tapos sabi nung bata sa kanya, nung... Ba sabi mo? Oo. Nung, di ba, noong may sakit si tata, yung sabi mo sa akin, through faith, we can actually
cross everything and parang malalagpasan natin lahat ng litan. Kaya sabi niya, hindi, malalagpasan natin yung ulan na yan. Just have faith, sabi nung bata sa kanya. Kaya napilitan siyang tumawid sa ulan. Naligo na lang siya sa ulan. Diba? I made it through the rain. Diba? Ay, si Rina ganun eh. Talagang makita mo yan nung araw, Monica. May kwento, kuya. Mamaya mo kwento ko ikwento sa'yo. kay Monica. Okay. Yay! Kung meron kayong katanungan, Rina, Ayan, kung meron silang mga katanungan patungkol sa kanilang mga legal o kaya ay medical concern, pwede po kayong tumawag sa aming mga numero. Andyan po ang 4426256 o kaya ay 4426257. Ang aming pong Globe number ay 0995-582-3762 at Sun number naman po namin ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayo mag-send ng mensahe sa aming Facebook account na www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type nyo lamang po ang inyong mga pangalan, edad at lokasyon dahil sasagutin ni Doc Janice at ni Kong Erin ang inyong mga katanungan. and good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol and Huwag kang live kumain. it. At exercise. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteoguard tulog iwas osteoarthritis sa Osteoguard. Go, galaw! Bago kayo mag-up, papaalala ko lang, sana magkatotoo na kagad yung yung executive order ba gagawin doon? Yung nationwide Smoking? Oo. Executive order. Executive order yan, Yes. And there are no legal impediments on that, Wala. diba? Wala. Kasi nagawa sa Davao dati. Ngayon, ako I agree to that. Yes. Ako kasi talagang nakakakonsumi yung ang dami pala based on research and statistics. Mas marami yung namamatay na second-hand Second-hand smoker. smoker. And ngayon may Third hand smoke. Oh, hindi. May third hand, yun naman yung kumapit sa dami. Tapos yung anak mo, bit mo. Ewan ko pasisintabi o doon sa mga nagsisigarilyo. Pero siguro maisip din natin yun eh. Hindi lang naman sarili nyo na peperwisyo din eh. Ang daming ibang tao na peperwisyo. Kaya sa akin yun, tignan nyo merong mga smoking places sa restaurant, di ba? Yes. Pero nandun din eh. Hindi lumalabas nakakulong. Oh, nandun din sa area ng diyan nga sa dito sa UCC, 'di ba, merong smoking area doon sa lugar nila. Enclosed area. Pero pag binuksan mo 'yon, labas din sa 'yon. Nandoon ka Sa airport, meron silang lounge, Sa airport. diba? Ay, amoy mo pa rin, kuya. one thing I don't understand But kailangang lagyan ng spasyo kung 'di ba kung talagang you have the campaign of the DOH against smoking. Tapos ngayon binibigyan mo pa sila ng facilities para sila ay makapag-smoke. Yes. Diba? If you wanna do it, kill yourself, doon ka sa, at your very own place na ikaw lang mag-isa. But that's assisted suicide eh. Diba? Totoo. Parang binigyan mo pa ng spasyo para... I guess, kuya, kasi before, sorry po, president. Pero kasi like si Pinoy, nag-yosi siya. So marami doon sa mga ating gumagawa ng batas, may mga nagsisigarilyo. And I think that's why hindi nila totally matanggal. Although yung just to correct, yung syntaxes, siya yung Siya yung nagkuan Siya yung yun nga, that's the problem syntax, di ba? Parang, hindi hanggang ngayon talaga, hindi ko pa rin maintindihan ang logic na ayaw mong mawalan ng trabaho yung marami na nagtatabako. Yun. Pero hindi mo naiisip na maraming namamatay pag namatay di na makakapagtrabaho. Di ba pagka namatay may mauuli lang pamilya as compared dun sa mawawalan ng trabaho. So granting na mawawalan kayo ng trabaho. Are you comparing that doon sa buhay na nawawala dahil doon sa nagiging epekto nitong sigarilyo? Yes. I mean, what logic is there na pwede mong intindihin na hindi, kawawa yung mga nagtatabako kasi mawawalan sila ng trabaho. So hindi ka naawa dun sa mga nawawalan ng tatay, yung mga pamilyang na
na Lalong mahirap ang nauulila, buhay. umihirap ang buhay dahil hindi lang nawalan ng trabaho yung tatay. Yung nawalan kasi ng trabaho, pwede ka pang makakita ng trabaho eh. Pero yung nawalan ka ng buhay or hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit mo at pabigat ka pa dahil ikaw ay ginagastusan, hindi lang sa pamilya mo kundi pati sa gobyerno. Di ba parang anong logic? Yung graphic warning lang, yung paglagay lang ng graphic warning sa kwan. Ay, nako. Pahirapan Grabe, yun. pahirapan. Nung panahon ni Pangulong GMA, talagang Tapos yung implementation naman ngayon, ganun din eh. Meron pang, okay, napasa na, pero sa implementation, may problema pa rin. Di ba parang graphic warning lang yung pinag-uusapan na yun doon? warning lang. Mabuti nga, naiban na yun sa mga TV di ba na pinagbawal na yung pag-advertise. Nabanggit ko lang. Sige, gap muna kayo. la 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 la, oh, oh, la la la, oh. Okay, usapang pangkalusugan tayo. Kasama pa rin ang ating doktor ng tuhod. Dito kay Doc Janice, ayos ang buto-buto. Hindi, ang tuhod ulit, pag-usapan natin ngayon. Talagang pag nandito ako, tuhod ang Oo nga, pinag-uusapan. kuya, sakto eh. Kasi nung wala ka mga weird, bizarre medical conditions. Ano ang tuhod? Na yung knee problem. I don't know if you guys have heard of yung chondromalacia patella. Sa Malaysia ba yan? Malaysia nga. Hindi. Basically, ang Hindi naman patay Malaysia yan. Di rin. Yung patella is the kneecap. Now, patients who complain or patients who have chondromalacia patella, basically, ibig sabihin nito is yung cartilage sa ilalim ng kneecap mo. Hindi na siya makinis, hindi na siya maayos. Nagsistart na siya magkaroon ng fissures or yung abrasions on the cartilage. Now, patients would usually complain, bakit pag umakit baba ako ng hagdan, doon siya masakit? Pero pag naglalakad ako ng normal, okay lang. Bakit ganun, Dok? O di kaya yung pag nakaupo akong ganito, pag tatayo ako, Dok, naku, kailangan bibuelo ako. O di kaya pag nanood ako ng sine 2 oras, after that, di na ako makatayo, sobrang sakit na siya. So these are the common complaints of patients who have yun nga, chondromalacia patella. Chondromalacia palang tawag doon. So yung chondro kasi ibig sabihin po yan cartilage. And then pag sinayang Malaysia, Malaysic changes, ibig sabihin hindi na siya normal. May nag-umpisa na yung pathologist na yan. Hindi na tama, malay na siya. Mali na siya, tama. Ngayon, there would be several causes of this chondromalacia patella. So basically, ang isa sa mga nagiging common causes would be weakness ng quadriceps tendon mo. So kung kunyari, hindi ka palagi nag-ehersisyo, hindi ka mahilig masyado maglakad, so nag-a-atrophy o humihina yung muscles mo sa thigh, tapos ang nangyayari, nagagasgas niya ngayon yung kneecap mo over the thigh bone or the femur bone. So yun yung isang reason. The other reason naman would be yung mga pasyenteng mahilig magtatakbo, mahilig gumamit ng tuhod nila for exercise, yung overuse naman. Palagi naglalakad, palaging tumatakbo, palaging tumatalon, or kaya kung minsan tinatawag din nila ito na parang runner's knee. Because of the repetitive flexion and extension of the knee, nagkakaroon nga siya ng parang nagagasgas yung ilalim ng kneecap mo. And then, yung isang reason naman is, ito mas common sa mga babae, malalignment. So pagpapansinin natin yung shape ng mga babae, parang pa letter V na ganun. Parang pa X. So mas piki yun. Piki sila. So pag malalign ngayon yung kneecap mo, syempre pag meron kasing parang groove dapat nasa gitna yung kneecap mo. Ngayon, kapag malalign siya, nahihila siyang ganun. So pag dinediretso mo ngayon yung tuhod mo, tumatama siya dun sa gilid. So nagkikiskisan siya ngayon. So yun yung isang reason, yung malalignment naman. And obviously, last one, pag na-aksidente ka.
nadapa ka, bumagsak yung tuhod mo, nagkabungguan ngayon yung kneecap mo tsaka yung thigh bone mo, then meron na siyang contusion. Then it causes also the chondromalacic changes. Now, hindi pa ito ang arthritis. Although, later on, posible siya na dumiretso sa arthritis. Pero kung kunyari na, sa umpisa, patients would complain, they will note, hindi siya pain more of discomfort siya. So pag di ko maintindihan pero may nararamdaman ako dito sa may harap ng tuhod ko. Hindi naman ganun kasakit, pero yun, minsan ganun yung complaint nila. Parang ako yan. Hindi normal. Hindi normal yung feeling. To sometimes, it becomes very, very painful na. Now, kapag bata yung pasyente mo, ang karaniwan lang pinapagawa, physical therapy. You strengthen the quadriceps Kaya pala muscle. physical therapy lang pinapagawa sa akin. Oo, kuya, kasi bata ka pa. So, kailangan... PT pa rin ako Hindi pa nga ako pumupunta sa PT. Pero Doc, Yes. kung tumatayo ka o bumaba sa hagdanan, pag Yes. pumuputok, Okay lang kung yung pumuputok Ganyan kasi ba kung rin yan? minsan parang air, Oo. Air pala. Air. parang air inside the joint lang siya. So, kasi- walang masyadong issue. Pero totoo ba yun na ang pagbaba daw dapat sa stairs, huwag kang bababa ng paganyan. Dapat ang baba mo parang nakalihis. Ha? Yung baba pa ganun. Hindi. parang Kasi kesa daw sa pag ganun, parang mas napupuwersa pag forward. I'm not so sure about that, pero what I normally tell patients would be, okay, bakit muna siya sumasakit pag bumababa ng hagdan? Oo. Kasi, pag nakadiretsyong ganyan yung tuhod mo, so nasa gitna nga yung Oh, kneecap ganyan. mo. Pag ganun mo. Pag binend mo ngayon ng husto yan, sumisikip Oo. So pag sumikip siyang ganyan kasi nahihila yung tendons mo sa taas, tapos yung patellar tendon mo, hinihilang yung pag ganon. So the more that you increase or decrease Yung the pag ganon mo. angle of the knee joint, so dumidikit siya ngayon, kumakas ka siya ngayon. Hindi katulad ng pag naka-extend siya, So, mas may paano clearance. nga dapat So kung gagawin mo? normally sinasabi ko sa pasyente, kung may pain ka, you go down with the bad knee. Mauna. Yun yung Ito yung mauna. bad knee. Ito unahin mo. Yes, kasi wala tayong hagdan, no? Kung kunyari, Ayun, yun. May hagdan. Tingin. Tulog ako, kuya. Saan ka ba nakatira? Yun na nga So, example, Bababa ka. bababa ka. Yung kanan yung masakit na candidate paa. number. Oo. Candidate number 1. Pag nahulog ako, direct cut Dr. mo, Janice! Pag masakit yung kanan mo, bababa ka with the right knee kasi gaganyan ka. So, you see the flexion of the left knee. Oh. Isipin mo kung ang masakit mo is yung kanan. Yung force Ang finiflex mo. Mas ma-flex mo siya. So, okay. kung may iwan yung kanan, tas binaba mo yung left, Ang sakit. masakit siya. Ah. So, ang mangyayari, dapat baba mo ganyan. Tapos baba ka ulit. Yan. Hindi masyado nagpe-flex. Hindi, wag mo i-active. Hindi siya masyado na-flex. Then, opposite pagpaakyat. Yes. Pagpaakyat ka, so kanan ng masakit Oh. Pag kanan ng iaakit mo agad, nabibend na naman siya Mabibend. ng gusto. So, yun na So, naman. gagawin mo, Yan. para hindi masyado nabibend yung masakit na Tapos pag knee. maglalakad ka, ganun ka maglakad. para wag na bebe. Parang wala ng flex. Hindi ko hindi alam bumabalik. ano yung sinasabi mong ganun yung Hindi, kasi sinasabi nila, pag aakyat daw, pag umakyat ka, huwag ka umakyat ng pag ganyan. Akyat mo, lihis mo. pareho lang. Nakaside. Tapos, pag bababa, ganun din. Hindi, one side lang. Pag baba, ganun din. Mukhang pala ka, kuya. Ganyan din. Ikaw nakapalak ang pangit. Tapos, pag lalakad ka, kung babaluktot, ganyan. Ganyan ang lalakad mo. Pero hindi yun yung I'm not so sure about that, but what I tell patients nga is, you go up with a good, Pero go tama, down may with the logic bad. naman May logic, di ba? Kanan yung Ito yung bad. Ganyan ka. Oh. Pero wag mo naman pa-obvious. Hindi bumabaluktot, di ba? Pagka mababa ka, ganun ka, yan. Baliktad. Oh. Oh, di ba? May Pwede, di ba? Oo. Pwede. Pero yun. Para so lang yun yung, Walking Dead. yun yung logic. Kasi hindi siya masyadong nabebend kapag aakyat ka or bababa ka. So, that's the reason why we tell the patients, parang ano yan up with the good, down with the bad. Parang heaven and earth. Yan. Now, bakit exercise? Kasi pag malaki yung thigh muscles mo or strong yung thigh muscles mo, nalilift up niya yung kneecap Nagkaka-clearance dun sa ilalim.
So kaya kailangan ng squats. Yan. The other thing would be, kung medyo nakaganyan yung kneecap mo, kung nakasablocks siya ng konti, kailangan mo lakasan yung medial thigh muscles mo. So, ipoposition mo siya ng nakagitna. So, doon naman yung exercises, yung nag-iipit kuya ng bola sa gitna ng hita. So, yung Sinisqueeze mo na ganun. sinisqueeze mo siya kasi para gaganon siya. Now, I normally don't, I tell patients to avoid exercises. Kung kunyari masakit na yung tuhod, gusto mag-exercise, sabihin ko, you have to avoid walking and running. Ano magandang exercise? Cycling, rowing, yung mga ganun. So, pwede kayo mag-weight training. Basically, it's more strengthening and maintenance of the range of movement exercises. You may take mga pain relievers only when it's very necessary. But for me, with this kind of problem, it's usually treated with exercises. I've really had a lot of patients, even yung mga medyo 50 years old or nearing 60 na ganito yung problema nila. After physical therapy, nag-i-improve talaga Layo sila. pa. Nag-improve Golden ka naman na daw eh. Oo, nag-i-improve. Diba kuya, nung nag-start ka mag-rehab, malaki yung improvement. Tsaka ako dapat operahan na eh. Diba? Nagpa-rehab lang ako. Ngayon, eto, bumabalik na naman. Pero yan, so it's a very common thing that chondromalacia patella is a very common thing. But the good news about that nga is it's usually just addressed by physical therapy. Well, syempre, kailangan mo rin tingnan, chondromalacia pa ba to? Baka naman arthritis na. Kasi syempre, pag yung next level will also be arthritis na. So, you start treating the patient differently. Pag nakita mo on x-ray na meron na talaga siyang changes na on the x-ray. Kasi kapag chondromalacia patella, cartilage lesion pa lang siya, hindi pa yun lalabas sa x-ray. So, mukha pa rin siyang normal na x-ray pag in-x-ray mo siya. Hindi katulad pag may arthritis na talaga, makikita mo talaga yung difference on the What x-ray. about yung mga girls na laging does it contribute also to that? Ang problem kasi yung sa mga girls na naka-heels is yung hindi marunong magsuot ng heels ng properly. Kasi kung hindi tama yung mechanics ng tuhod, nag-a-affect din yung back. Tapos yung knee nga nila, naka-flex na ganon. Tapos yung Achilles tendon nila, umiikli. So nagkakaroon sila ng heel pain, nagkakaroon sila ng knee pain, nagkakaroon sila ng back pain. Pwede rin siya maka-affect because nga of the position. But kung I would say kasi na aralin kung paano yung tamang paggamit ng high heels, hindi yung nagko-compensate na nakatuping ka. Nakakita ako ng ganun sa mall, sabi ko, hirap na hirap ako sa kanya. Tiis talaga. Tiis talaga. Iha, ganito lang. Mag-flax ka na lang. Oo. Kasi talaga, yung lakad niya nakabend yung hip, nakabend yung Tapos knee. naka-bend forward. Tapos yung parang, promise, walang biro. As in, gusto ko siyang lapitan, sabihin, Iha, ganito lang yan. Baka mali rin kasi yung footwear. May mga heels Masyado kasi mataas na yung heels niya. too high o kaya hindi stable yung heels. So, syempre, Tsaka nako-compromise yun yung nga, lakad. let's face it, hindi siya marunong Masyado Dala wala. ng heels. Ayan! Thank you so much, Doc Jana, for ating usapang pangkalusugan. Di ba tayo, pag summer, syempre mga destination natin, mga beach, di ba? And normally, pag nagbe-beach tayo, Summer eh. talaga? Sa bagay, why not, di ba? Oh, tumoy ko next week. Pero ang mga madalas nating alam ng mga beach, of course, nandiyan ang Boracay, nandiyan ang Palawan, Pagudpod, Bohol, Cebu, to name a few. And ang common sa kanyang lahat, nasa probinsya to mga beach na to. Pero alam nyo ba, I'm sure si Kong alam niya to, noong unang panahon, Ganun si Kong lang. oo, ay meron din palang mga beach dito sa Metro Manila. Of course. Wow! Ito naman, masirain yung yung sekreto ko. Oo. Para malaman nyo kung ano mga to, panoorin po natin. Kung ngayon ay kinakailangan pang dumayo sa malayong lugar ng mga taga Metro Manila para lang mag-enjoy o mag-swimming sa dagat, alam nyo ba na noon ay hindi na nila kinakailangan pang lumayo? Dahil mayroon pa kasi silang mapupuntahang beach noon sa loob lang ng Metro Manila. Ilan sa mga ito ay ang Luneta, Manila Bay,
at Ermita Beach. Pero isa sa pinakadinarayo noon ay ang Pasay Beach. Patunay dyan ang lumang illustration na ito, kung saan inilalarawan na bukod sa Antipolo at Baguio, isa rin ang Pasay Beach sa paboritong puntahan ng mga estudyante tuwing bakasyon. Ayon pa sa isang manunulat, madalas daw na puntahan ng mga Manilenyo ang Pasay Beach, lalo na tuwing weekend o kapag may public holiday. Paborito umano itong pasyalan ng mga magkakaibigan o pamilyang gustong maligo o magsaya sa tabing dagat. Gaya ng makikita sa larawang ito na kuha noong 1948. Bunga ng modernisasyon at ilang pagbabago, kinalaunan ay tuluyan na ring nawala ang beach na dating pinapasyalan noon ng mga taga Metro Manila. At ngayon, tanging sa mga lumang painting, postcard at larawan na lang natin ito makikita. Yon! La 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 la. Okay. Rina, it's 6:25 po ng umaga. Ngayon ay Martes at syempre, part of yung napag-aralan natin sa lacrosse. Oo, hindi ito yung sinusuot na lacrosse. Joke. Hindi ito yung lacrosse. Ito yung Gutom lang lacrosse, yan. diba? Oo. Ito yung sobrang uso daw sa kanila sa Northern America since the 1700s na sport. And na-feature na kasi namin to Nasa twice isip na ko, rin, no? So, ha? Parang field polo Parang, oo. At saka Field indoor polo, hockey pero ang walang tawag horse. nila dito. Croquet. Ano? Croquet. Croquet. Oh, iba naman yun. Croquet. Parang bat. Oh. Yes, so ito may Cricket parang naman yun. Cricket. Cricket Yeah, naman yun. cricket. Tapos yung ito, parang May hockey net, stick. may net, may Yes, net may sa net. dulo. Tapos parang Oo. hockey stick yung Yes, so hawak. kaya ang tawag nila dito ay parang indoor hockey. Outdoor hockey. outdoor Parang hockey. ganyan, Okay, oo. okay. So panoorin natin itong part 3 ng ating lacrosse. The third basic fundamental that we're going to talk about is cradling. Kumbaga sa basketball, ito yung dribble. So sa atin, cradling sa lacrosse, basically you're gonna curl your wrist and swing your arms back and forth. It's like doing a bicep curl. If you're going to the gym, it's very familiar for you. Bakit importante ang cradling? Cradling is always used to protect the ball from your opponent. Swinging your arms to protect the ball. See, if you don't cradle the ball and run, your opponent can hit you or can hit your stick. So this time, hindi ako nag-cradle, nakuha ni Jordan yung stick sa akin. So, see the difference when I'm cradling the ball. I could protect my stick and I could switch hands to protect my stick from my opponent. So, ang huling tuturo ko sa inyo is how to scoop or how to pick up the ground balls. So, sa lacrosse, most of the time, ang bola nalalaglag sa field because of its physicality. So, ngayon, tuturo ko kung how to properly pick up or scoop the ground ball. So, Jordan here will demonstrate you how to scoop a ground ball. First, you go towards the ball, you stay low, you go low. Your stick is low, your hips low, everything is low for you to easily pick up the ground balls. So, Jordan, pick up. And once you pick up the ground balls, balik tayo sa cradling. So basically, lacrosse is hard at first, but practice lang, makukuha natin, ma-enjoy natin ang beautiful sport of lacrosse. And for those of you who want to join or who want to try out the new sport, you could visit us here at the University of Makati, Track and Field Oval, every Wednesdays and Fridays, 3 p.m. onwards. Whether you're a boy or a girl, if you're 18 and above, you're welcome to play with us.
So to know more about our organization, our team, and our programs, you could visit our website at www.philippineslacrosse.org. And you could also visit our Facebook page, Philippines Lacrosse and the University of Makati Lacrosse team. I hope you guys like and enjoy the sport of lacrosse, and I hope to see you here. And that is Sports Basic. Minsan itry natin tong sport na to. Diba? Pwede mo pumunta sa University of Makati daw. Ha? Ayoko. Bakit? Ba't ayaw mo? Mukhang contact sport din siya, parang football. Contact sport talaga siya. Yeah. Ako gusto kong matry yan. Oo, try natin. Punta tayo sa UMAC. Basta kailangan daw Wednesday to Friday at 3 o'clock p.m. O kaya pwede tayong pumunta dun sa kanilang website na www.philippineslacrosse.org. Hanapin lang natin si Coach Marlon. Yes, so makikita natin yung mga schedules nila. Sige. Try natin yan. O ito mga kasangbahay, meron po tayong panauhin ngayon na ito sinundo ni Kong Erin. Wait lang, let me check. Uy, pero alam nyo ba yung mga nausong words before? Ay, oo. Diba? Wait nga, yung parang mga meron ako nauso? yan, nanilista ko Diba? yan eh. Mga Pinoy words na pinasikat, Hindi kasi diba? ang pag-uusapan natin sa ikonsulta mo, yung word of the year, salita Oo. ng taon, di ba? Tama, oo. And ilang years na rin kasi siyang nangyayari sa ating bansa. And meron ka ba alam? I'm sure Feeling meron ko- ka mga alam na words Feeling na ko ginawa. this year yung pack ganun. Ay, mamaya pag-alam. Dalawa yun eh, pack and ganern. One word lang dapat. Ganern, Pack and Feeling ko ganern. Feeling ko ganun. Ang may pag-uusapan natin yung for this year. Pero nito mga previous years, Kikay. Ano ba meron yung akong mga nilista dito, ito ha. Yung mga naalala ko noong 2006, naging trending itong salitang lobat. Ay, Oo. lobat ako. Lobat ako. Oo, yes. tapos naman noong 2014, syempre, Oh, alam mo recently naman, lang. nung umuusbog yung mga smartphone, marami ang mga nagsiselfie. Oo. Ay, oo, selfie. Diba? Yes. Oo. Ay, ikaw rin. Ako naman, alam ko, naalala ko yung mga 2005 na yan, no? Yung word na wetting. Weteng. Matagal na yung weteng. Oo, matagal na yun. Pero parang nauso lang talaga. Tapos tinagalog nila, wetting. Tapos meron pa nga silang expression, anak ng... Weteng. Yun. Anak ka ng Tapos weteng. yung 2007, yung word na miss call. Miss call mo naman ako. Meron na yung walang miss call pagbayad ng tawag. Oo, miss call. Correct. Tatawag sa'yo, may miss call. Tumawag ka daw sa kanya. Para isipin emergency. Correct. Yes. Ano yung sa'yo, 2000? 2000, yung selfie, 2014. Tapos ito namang lobat, 2006. So, 2005 and 7, oh, di ba? Wala kayo dito sa akin. 2004. Ano ba word mo? Alam ko 1974. Hindi, 2004 ay nauso kasi if you can remember, nagkaroon ng eleksyon noon, di ba? So, isa sa mga nauso, Canvas, di ba? And noong 2012 naman, nauso to, I'm sure, narinig nyo to Ginagamit. dahil binawal to for a Oo. time, ang paggamit ng wang-wang. 2012 siya, naging word of the year. Oo. Pero this year, may mga nominated na mga salita. Ganun. Hindi natin kung may ganun. Kikay, may alam ka ba? Oo. Ngayong 2016 na Ay, may alam pa pala ako isa. Hugot. Hugot? Hugot, tama ka dyan. This year lang ba nauso yung hugot? Oo, yun lang yun. Hugot, meron pang millennial, meron pang O yan, tukod. millennial. Ayan, oo. Yan Nauso yung mga rin daw yung nauso ngayon. this year, foundling, lumad, and netizen. Isa rin yan sa mga Netizens, nominated. yes. And of course, Kikay, Tapos ito pa nga yung mga bully sa social media, lalo na sa comment section, tsaka yung mga meme. And syempre, yung Correct. salitang viral. Totoo yan. alright, para malaman natin kung ano ang nagwagi sa kanilang lahat para sa ating salita ng taon, may kasama tayo this morning, Kikay! Morning! Good Kasama morning! po natin si Xiao Chua. So, kadalasan yan, ha? Professor Salazar. History. Oh, makasaysayang umaga po sa lahat. Makakasang Magandang bahay. umaga. Ganda naman ang bahay niyo. Oh, thank you! First time siya, first time dito. wow. At siguro naman hindi last. Hindi yan. Hindi. Nakilala ko si Xiao sa Channel 4 eh. Nung- Impeachment trial. Makasaysayan. Pero yun nga, Xiao, ikaw raw yung nag-nominate. Bakit
pinili mo yung photobomb? Okay, actually may kaibigan lang na nagsabi sa akin na, may salita ng taon. Yes, salita ng taon. Ang suggestion niya, yung photobomb. Kasi ang nangyari dyan, Yung diba? real spelling. Oo, yung real spelling. Kasi ang nangyari dyan na ako ay naging involved sa isang issue. Kasi ang photobomb, it means yung naka-istorbo sa litrato. May Pinoy term May naman tayo posing, dyan, tapos meron na. Yung asungot. Masungot. Asungot. Panira. Paningit. Pero syempre, yung photobomb kasi, ginagamit na siya nung millennials bilang terms, no? So, ang nangyari dyan, na-involve ako sa isang issue, naging spokesperson ako ng Knights of Rizal nung nagdemanda yung Knights of Rizal doon sa Torre de Manila. Torre de Manila. Okay. Tinawag nilang pambansang photobomb. No? So, nung research ko yan sa Google Trends, ginagamit talaga siya yung pambansang photobomb at saka pambansang photobomber, especially nung uminit yung issue nung sinampa namin yung kaso, and then after 1 year nag-TRO yung Korte Suprema, no? So ang nangyari, itong pambansang photobomb naging easy handle siya. Ibig sabihin na ilapit niya sa bayan yung issue na meron tayong luneta, may Rizal Monument tayo, at ang feeling ng tao nakasira yung gusali doon sa kanilang view, no? So it's beyond photographs kasi pwede mo talagang angguluhan kasi ako nga kaya kong tanggalin yung photobomb doon sa likod, but it's really when you go there how you feel, no? And then eventually napalapit na sa issue, tumaas ngayon yung antas kahit sa Korte Suprema sa legalidad, bigla nakakakilig dahil pag pinakinggan mo yung oral argument, pinag-uusapan ng mga justices tungkol sa kultura, paano ba kailangang pagpugayan ng mga bayani natin, ano ba ang mahalagang pamana ng bayan natin. So yun yung now ang nangyari dyan, may dalawang taga-Binild, no? Na nag-suggest, gumawa sila ng docu, in-interview ako. Tapos ang ginawa nila doon sa spelling, ginawa nilang photobomb. So yun yung ginaya ko. So sinabi ko, galing sa estudyante to, ito na lang yung ipapasok ko bilang salita ng taon. But why the spelling? Okay, magandang tanong. Kasi nung tinitignan ko yung natutunan ko kay Vim Nadera, nung ako'y nasa UP pa, na ang orthography ang Pilipino, halimbawa, kung ikaw ay naghahanap ng kaakibat ng mga katumbas na salita, tapos yung photo, P-H-O-T-O, correct, wala siya sa wika natin. Kasi hindi naman yan galing sa atin Pero yung Espanyol, meron siyang katumbas kasi susunod mo titignan, hindi English. Yes. Titignan mo muna Spanish kasi yun yung nauna nating foreign language. So, yun, meron photo. No? Ngayon, kung yung bomb naman, bomba, kaso hindi mag-photobomba. Wala nang gumagamit pa. Pero yung photobomb, swak na swak siya. So, medyo yun lang, medyo may hindi mga nag-agree, na talagang kinuyog din ako ng konti dun sa, nung unang mga araw, bago na ipaliwanag na, actually, tumutugma siya doon sa kung paano talaga nagsasalin ng salita mula Ingles patungong Filipino. Kasi naalala ko, sir, nung nasa Lasala ko, Philly 1 yata yun kay Professor Basa, I don't know if he's still there. Yun nga, when you translate isang English term, kung walang ganun sa Tagalog, kukopyain mo yung English spelling. Pero I guess yung time na yun, hindi pa na titignan mo yung Spanish. Magandang tanong yan kasi yung tinatawag dyan, variant. Meron kasi, there was a time na ganun din ako na parang, kung ano yung English spelling, inire-retain ko na lang. Kasi yun naman talaga. Pero minsan kasi, ang tawag nga doon, variant. Ibig sabihin, maaaring hindi yun yung laging spelling, pero ito ay isa sa mga pwedeng most accepted. Hindi nga siya most accepted. Isa siyang suggestion. So yun lang yung clarification nung salita ng taon. Nung nanalo siya, hindi talaga siya pinaka-popular. Correct. Hindi siya most popular. Ang salita ng taon kasi ay pwedeng bagong salita. So halimbawa, yung isang nanalo, yung pangatlo, millennial. Yes. Hindi siya millennial spelling, millennial. Pero L-E-N-Y-A-L. Kung yun ang nanalo, baka kinuyog din yun. Pero yung photobomb kasi medyo talagang medyo medyo naging controversial. Pero okay naman. Ako sa akin kasi masaya ako na nakapag-contribute ako sa usapan do sa wika. At ito naman hindi naman ko kasalanan, Sir Erin, na nanalo ako. Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Sino po ang bumoto? Okay, dalawang award yung nakuha nung photobomb. Kasi ang criteria dyan, yung sa juror,
ano yung paliwanag, yung paper. Kasi nag-research po So kami. there's a, May research po may yan. defense. Yes. Parang May thesis. thesis. Oo. Tapos may presentation, yung mismong pagpapaliwanag nung naroon ka na sa conference. So ang napanalunan ko, yung isa, People's Choice Award. Ayun. But it will not determine. What it will determine will be the experts. Nanalo din ako sa Sa boto experts. doon. So, yun nga, walang hiya yung aking pangalan ngayon. No, kung ano-ano dahil lang dito sabi ko nga sana maayos na usapan, Yes. 'di ba? Yan yung problema sa social media ngayon imbis na napag-uusapan ng maayos, Ay, may basis naman pala. Oo. Ayun. May kanya-kanyang opinion kasi po yung mga tao. Ano yung pangalawa? Photobomb? Yung isang hugot. Actually, nagalit din hugot yung marami nanalo. dahil yung hugot ang gusto nilang manalo. Kasi yun yung laging sinasabi. Popular kasi. Yes. Oo. Pero yun na nga. At although, malapit yung boto namin nung hugot sa People's Choice. Saka definitely nag-away din yung mga jurors kung sino yung pananalo. So there's a designated juror and then iba pa yung People's Choice. So people get to vote. Yes. Oo, yung delegates, yung nagbayad. So yun nga, ngayong nandito na yung controversy ng salita ng taon. Sana in the next 2 years, 2-year cycle yan Yes. So in the next 2 years, yung next na sa wikaan, mag-a-attend na sila, sasali na sila, boboto na sila. Boboto na rin. Kasi hindi naman Yes. napuno yung may maraming tao pero hindi napuno yung hall. Sa susunod pupunuin na yun para imbis na yun sa social media lang, sasali na tayo. Sana pwede rin online, di ba? Yeah, Sir, para yung bang makaboto. composition ng mga jurors natin, puro ba to mga professors? Meron din from Yes, the yes, youth? yes. Paano pong composition? May members to nung Philippines Institute of Translation. Isa sila Mga board, experts. sila yung Ganun board. So pala. talagang mga ano to at mga experience na nagsasalin, no, na mga Academicians. So, Okay, yun na. okay. So it's not Hindi a kung popularity. sino-sino Talagang lang. pinag-aralan yan. Mabuti. Pinag-aralan na mabuti. So we can, yun nga, kasi philosophical yan parang, ako gusto ko i-retain yung English, okay lang, ito variant. Yun yung kailangan Correct, linawin. Isa correct, siyang variant, pwede siyang spelling. So, Xiao, hindi namin alam nito, no? Meron bang libro na nilalabas parate ang sa mga iba't ibang mga salita ng taon na pinili through the years? Oo. Mayroong aklat, no, yung sa wikaan, Okay. no, na 10 taon nung masalita ng taon, no? Na ito inilalabas tapos sa mga susunod na panahon yung mga papers niya nilalabas po yan. Yan nga para at least makita yung Oo. rational kung paano nagawa. Yes, so yun, sana kunin din nila yung book na yung sa wikaan salita ng taon. Napaganda niyang guide dun sa mismong contest. Anong mensahe mo sa mga taong interesadong sumali sa mga like this, salita ng taon sa susunod, no? Ano yung kailangan nilang gawin para makapili o sila mismo, ito yung word na gusto kong ilaban. Parang tips. Tips, no? Ganito lang, no? Ako kasi hindi talaga ako wika, historian ako Yes, that's Pero why. ang aking advantage, nagkaroon ako ng involvement sa isang issue na itong salita na ito ang ginamit. So parang ang nangyari dyan, parang ito yung, yun yung isa, no? Maging passionate ka. Appear passionate when you defend this word, number 1. Number 2, siguro, ilalapit mo siya, so hindi lang siya salitang sikat, may ikakabit kang issue. Halimbawa yung tukod. Ang ganda rin ng salitang tukod, tuwang-tuwa ako doon Kasi tukod, suporta yun Yes, Correct. yes. Pero ang nangyari, yung tukod kasi nakatigil yun. So, di ba sa media, ang ginagamit yung traffic. Tukod na yung traffic, ibig sabihin walang galawan. Walang galawan. So, itong issue na ito ay tungkol sa ating paghihirap sa araw-araw na traffic. Yan. So, hindi lang siya tungkol sa yung personal na pag-ibig siguro o no? So, yung mga tungkol sa mga isyong panlipunan, yun yung isang kinakagat sa salita ng taon. Kung meron lang akong gusto itanong, no, kapag ba ikaw ay nanalo na salita ng taon, considered na ba ito na part of the Filipino language? Well, Or parang it's just a popular word ng Ilalagay taon? ka na ba sa dictionary? Yes. Well, ako, tinitingnan ko ito na nakagawa ng kasaysayan.
yung photobomb. Kasi ang salita ng tao na hindi naman basta-basta isang Yes. contest ito, no? Pero kung ilalagay siya sa dictionary, I don't want to presume, no? It has So not yet. It remains to be seen kung ito ay makikita natin na malalagay sa dictionary. Kung ito'y malalagay sa dictionary, well done and good. Dinefend ko lang naman to hindi naman galing sa akin to Ang photobomb ay representation nung issue ng bayan ng nagdala. Bayan ng nagdala nung photobomb So sir, pag like anybody can join and nominate a word. As long as meron Anybody. someone. Ganito yan pag nagpatawag sila ng entries, no? Pwede ka na mag-submit ng abstract. Ngayon, yung abstract, titignan ito, hindi ito tanggap agad. Correct. Titignan ito kung pwedeng i-defend sa isang paper. Okay. So, si Eileen, ang isa sa sumulat yung isumulat talaga siya. Thesis niya yun yung Sawikaan. So, yung binabati ko si Eileen, siya yung gumawa ng libro ng Sawikaan. Sana suportahan niyo yun. Okay, maraming salamat, Xiao. Chua, and of course, maimbita rin natin siya sa iba't ibang mga issue, lalo na sa history dito sa atin. Salamat po. Kaya keep calm and don't be windang. Windang. I like the shirt. Keep calm and don't be windang. Windang, pwede yung salita ng taon. Okay, 6:44 po, Rina and Ikay. Ganun. Ready na kaming kumain. Oo, syempre tayo pa. Oo. Pero Rina, sabi mo kanina may sasabihin ka. Oo, kasi bigatin yung ating mga guests para sa ating What's for Breakfast. Ayan. Sabi ko nga kayo nabigatin, di ba? Dahil alam mo kasi sinong kasama natin ngayon? Sino? Si John Lloyd. Chef John, tsaka si Chef Lloyd. Oo, Ayan. makakasambahay para maintindihan yung joke ni Rina kasi makakasama po natin ngayon si Chef John at si Chef Lloyda. Oo. Ay, sinabi kong bigatin. Ayan. Ikaw muna, Chef Oo, John sige, muna. unahin natin si Chef John. Chef John, ano po ba yung ginawa nyo sa amin for today? Ginawa ko po today is a breaded curry. Breaded chicken curry. Oh, exciting ito. Ano pa yung mga ingredients na ginamit mo dito sa ating bread curry? So, 100 grams garlic, 1 whole onion, 1 piece star anise, small cinnamon stick, 2 tablespoons tomato paste, 1 cup coconut milk, and 3 tablespoons curry powder. And 2 tablespoons brown sugar, 2 cups chicken stock, 200 grams carrots, 200 grams bell pepper, and slurry, 2 pieces green chili, 2 tablespoons butter, breadcrumbs, 2 eggs, 200 grams all-purpose flour. Oh, dami pala ingredients nito Chef, paano ba natin gawin itong ating breaded chicken curry? So una, lagyan natin salt and pepper yung chicken breast. Tapos lagyan natin yung egg and flour, harina. Then mix lang natin. And then, ihahaluin lang natin na maigi. Oo. Tapos i-ano na natin sa breadcrumbs. Ayan. Tapos, anong gagawin natin, Chef, after Tapos this one? pipituin na natin hanggang mag-golden brown. Madali lang pala ito. Tapos after natin, Then Chef, after ito ma-deep fry. Gagawa na tayo ng sauce natin. So, lagyan tayo ng oil, garlic, and then yung onion, and chili, red chili, and cinnamon stick and star anise. Wow. So, kaya lang natin siyang lumabas yung flavor niya. Then, lagyan na lumabas natin, yung aroma. yes. Oo. Then, lagyan na natin tomato paste. Wow. Then, after that, yung gata. Then, lagyan natin ng chicken powder, chicken curry. Gano'ng katagal sinisimmer yan? Siguro hanggang sa kumulo lang siya. Tapos, lagyan natin ng soup stock, chicken stock. Okay. Actually, sarili siyang lalapot. On its Lagyan- own. Oo. Yes. Lagyan na natin ng butter. Then, yung mga gulay natin. Hanggang sa lumambot. Tapos yan yung ating curry. Then, dagdagan natin yung chicken stock kung masyadong malapot. Yung gulay. Then, brown sugar. And yung slurry natin, yung pampalapot. Yan. Yan na. Ayan na, mga kasama
kasambahay ang napakasarap na breaded chicken curry nitong si Chef John. Ayan. Meron ka pa bang mga ginawa, Chef, na iba pa? Ang dami ko nakikita dito eh. Yes, ito yung pan-seared mango salsa with lemon butter sauce. Yummy. Yes. And yung food yung specialty namin yung Food Rockers fried chicken. Yan yung bestseller Yes. nyo. Ayan, marami palang ginawa sa atin si Chef Pumpkin soup John. with lobster ball. Maganda yan sa malamig na panahon. At ito pa. Ito yung yung sauce nung fish. Yan yung mga different kinds of rice natin. Wow. Ano na mga rice to, Chef? Mabilisan lang. So, ito yung signature fried rice ko. Cheng Pan fried rice. Then yung drunken spicy beef rice. And yung chorizo fried rice namin. Wow, Thank you, Chef Thank John. Pero bago ang lahat, paano ka ba namin makukontak kung nais namin kunin ang iyong mga recipes? Pwede nyo ako kontakin sa Facebook, chengsilvester@yahoo.com. At meron din kaming Facebook page dun sa Food Rockers Manila. Yes, yung number ko, 0915-812-8885. Di ba, restaurant na itong Food Rockers, Yes, ito ba yung may mga branch sa ibang bansa? Wala pa. Wala pa. First, pa lang. First 2 pa months lang. bago Kaya pa mo, lang in the pala future, ito. magkakaroon siya. Diba? Ayan. Thank you, Chef John. Thank you. At dumako naman tayo ngayon kay Chef Lloyda. Chef, ano po bang hinanda nyo para sa amin? We have seafood pasta and Spanish carbonado. And then yung isang niluto mo? And then sauté clam. Sauté clam. Ano ba yung mga ingredients natin para maluto natin ang sauté clam? For sauté clam, we need 3 tablespoon olive oil, 1 medium-sized onions, 3 garlic cloves, 4 pieces ginger, 1/2 kilo of clams, 1 cup buko juice, 1 cup nung buko, shrimp head, at saka spring onions. Ayan, at dahil may ingredients na tayo, kailangan lutuin na natin ito. Paano ba natin sisimulan ang pagluto dito? Kailangan muna natin ng pan and then lagyan na natin yung oil. And then kapag uminit na siya, lagyan na natin yung garlic. And then onions, white onions. Ginger. After ng ginger. And then yung chili and haluin lang hanggang mag-golden brown. So ito yung mga pampalasa natin dun sa ating sauté clam with buko. Tapos? And then salt and pepper to taste. And then yung chili powder. Pwede mong dagdagan ng chili powder kapag gusto mong medyo mas maanghang siya. Pwede ba yun? Ayan. Pwede naman mag-add. And then lalagyan na natin yung clam. And then add na natin yung buko juice. And then hintayin na lang natin siyang takpan natin para mas mabilis mag-open yung clam. Ayan, voila. Andiyan na yung ating sauté clam with buko. Excited na ako matikman yan. Pero bago ang lahat, saan po ba kayo pwedeng matagpuan at yung social media accounts? Through my Facebook account, Lloyda Lloyda, and my IG account, Chef Lloyda. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Chef Lloyda at si Chef John. Meron naman tayong John Lloyd tandem ngayon morning na ito para sa ating What's for Breakfast. Kain na tayo! Meron ako surpresa sa inyo. Hulaan niyo kasi. Nandito, syempre Tuesday, di ba? Upo ka muna, Ma'am Beth. Gusto ko yung pinaglalaban na sa leeg mo. Upo ka muna. Naka-choker to si Ma'am Beth eh. And of course, mo yan, baka may humila. di ba? Welcome muna natin, di ba? Papakilala ko siya sa inyo, si Ma'am Beth Soralvo, di ba? Mula sa SSS. Di ba? Okay, good morning kuya. Good morning sa inyo lahat. Good morning, Ma'am Beth. And of course, sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo o public service mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Makakasama nga po natin si Ma'am Beth Soralvo para po sa mga katanungang
patungkol sa SSS. Ma'am Beth, meron po tayong magkukonsulta mula po siya sa Barangay Baysa, Quezon City. Siya po ay si Miss Crystal Olorvida, 30 years old. Hello, Miss Crystal? Yes po. Morning po. Good morning po. Andito nga po si Ma'am Beth Soralvo mula sa SSS at maaari na po kayong magkonsulta. Yes po. Ang katanungan ko po, meron po kasi yung gumamit ng account po sa SS. Bali po, pwede po ba ito mapalitan yung SS number ko po? Naku, hindi po. Kasi ang SS number, lifetime na po yan. Hanggang kailan nyo na yan. Ang gawin po nyo, kung may iba pong gumamit, pwede po kayo mag-ano sa, kasi meron kami anti-fraud department. Kung may nag-loan dyan, magawa kayo affidavit na hindi kayo nag-loan, o kaya may nag-ano ng sickness nyo. Hanggang maaga report po nyo, kasi meron tayong, hindi po pinapayagan ng SSS na may gumamit ng ibang account. Kasi pera ho ng miyembro sa inyo yan, so hindi dapat may gumamit ng sino man. Oo. So, isang tao, isang SSS. Miss Crystal, may dagdag na katanungan po kayo? Opo, ma'am. Bali po kasi ang status ko po doon, nung nag-register po ako, single pa po, ngayon po may asawa na po ako. Ano pong requirements po ang dadalhin ko kapag mag-change status po? Dalhin nyo yung inyong marriage contract, na kung matagal na kayong kasal, may NSO copy na yan. Then yung kung may mga anak na kayo, birth certificate ng anak nyo, then magpipill up lang kayo sa SSS ng SSS Form A4 o Data Amendment Form. Basta ipa-photocopy nyo kasi hindi naman nila kukunin yung original. Taga-Baysa si Miss Crystal, so she can go directly to SSS Main office or Main sa May East Avenue, di ba, Ma'am Beth? Medyo malapit-lapit. Sa main po ako pupunta. Yes. Apo. Alright. May dagdag na katanong ka pa, Miss Crystal? Apo. Bali po sa main po ako, mag-change status. Baysa. Okay. Doon po kayo pwedeng pumunta. Alright, Miss Crystal? Okay po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo, Crystal Olorvida mula sa Barangay Baysa, Quezon City. And this time around, Ma'am Beth, ang magtatanong naman po sa atin ay mula sa isang text. Siya po ay si Elsa Guevara, 62 years old. Ang kanyang pong katanungan, Ma'am Beth, ay, ito po yun, I am 62 years old with 66 months na contribution. Kailan po ako makakapag-pension provided I completed my 120 months contribution? Yes, dapat mabuo niya yung 100. Kung 66 contribution, at ilang taon na siya? 62? 62. Plus ano yan, 5 Retirement years age pa. na siya. So, mga ano pa. 65 nga pala, no? 3 more years na hulog. 66 contribution, so meron pa tayong habulin mga 4 years. 4 years. So mga 60, ano na siya? 67? So, mahalagang makumpleto yan kasi sayang eh. So ayan, so I'm sure nanonood sa atin si Ma'am Elsa, no? So importante makumpleto niya bago niya, of course, makuha yung kanyang pension. O dito naman po mula sa ating FB account, mula Laguna si Aliner Mantar. Ang kanyang katanungan po, Ma'am Beth, ay ask ko lang po, hindi po ba kayo nagko-conduct ng planned visit if ever na may nag-file o mag-file ng reklamo against sa mga company or employer na hindi nagre-remit ng mga contribution ng mga employees nila? Thanks. Ang mahalaga dito, may reklamo kaming makukuha sa empleyado para mapuntahan o mabisita yung, actually, pupuntahan talaga. Yun ang unang ano namin. Pero kailangan may magre-report muna. Oo, kailangan meron tayong complaints. Kasi pwede tayong balikan na employer na wala naman nagre-reklamo, ba't andito kayo? So, kung may mapping, maganda rin yon, yung pupuntahan on the spot yung mga employer. Imamap namin yung isang lugar, titingnan yung kanilang mga records. Pwede rin gawin ng session. Oo, kasi karamihan nga sa mga na-encounter na problema yung mga companies na nagde-deduct sila sa kanilang mga employees, pero in the end, pag chinek ng employees, walang hulog. So pag ganyan, karapatan po ng mga empleyado na magreklamo, mag-file ng complaint sa SSS at kayo naman po ang magko-conduct ng investigation. So ayan So kailangan ganun po ang ating gawin kay Aliner Mantar mula sa Laguna. At another question pa rin po, Ma'am Beth, mula sa ating Facebook account. Yan po ay si Maria Judith Mones, 45 years old. All the way from Dubai ito, Ma'am Beth. Hi po, ask ko lang po kung pwede kong
ituloy ang hulog ko sa SSS. Last hulog ko po ay noong 1997. Okay. Maganda yun, pero hindi na niya kailangang bayaran yung from 1997 up to present. So, itutuloy lang niya as in ngayon, then continue na yon. Kung OFW siya, meron pa siyang chance na bayaran yung for the whole year ng 2016. Pwede. January to December, bayaran niya any time of the year. Siguro mga hanggang December, bayaran niya for the whole year. Oo. Maganda yung ituloy yung kanilang contribution sa SSS. Para yun nga, pag nag-retire na sila, meron sila silang makukuha maasahan. pension. At kung emergency, pwede din sila makapag-loan. Diba? So, Kaya kahit nasa Dubai siya, walang problema. Okay, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. But before anything else, Ma'am Beth, anything new announcements mula po sa SSS? Inaanyahan natin ulit yung mga may delinquency sa salary loan. Hindi naman delinquency, siguro na hindi lang talaga mabayaran. Nagano tayo ng program na para mabayaran nila pa unti-unti or installment, yung loan restructuring program na malapit na, bilis ng panahon. Sa April 27, 2017, ang last day ng ating condonation ng penalty o loan restructuring program. And then for other information and inquiries, Ma'am Beth, saan po nila kayo pwede makontak? Pwede tayo tumawag sa 920-6446 hanggang 55 o text SSS ang 2600. Email member_relations@sss.gov.ph o ang ating website ang www.sss.gov.ph. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Beth. And of course, huwag niyo po nga kalimutan, every Tuesday, nandito po sa amin sa bahay ni Kuya, etong si Ma'am Beth Sorago mula sa SSS para po, of course, sumagot ng mga katanungan patungkol po sa SSS. And maraming salamat po sa inyo again, Ma'am Beth. And see you again, God willing, next Tuesday. Thank you. Thank you, Angela and Ma'am Beth. Napakaganda mo today. Next Tuesday. Reminder, please, mas bongga daw siya. Oo. Pero gusto ko yan, terno tayo today. O ito mga kasangbahay, patuloy na po tayo sa ating public service at pumunta naman po tayo kay Kong Erin dahil meron po tayong kasangbahay na nais mangonsulta sa kanya. Ito po ay si Evangeline Estrada Colarina at meron siyang tanong mula dito sa FB. At ito nga, paano po ba ang pinagtatrabahuhan kung kooperatiba ay hindi makapagbigay ng 13th month pay? Kasi marami daw pong expenses doon sa kumpanya at hindi daw kaya magbigay ng buo, kaya bonus na lang. Ano kaya ang aking gagawin dito, Kong? Salamat. Well, under the law, kailangan may 13-month pay. So, ang pwede niyang gawin, isumbong niya sa DOLE. Oo, para maimbestiga ng DOLE yan at tignan kung may basehan ba. Pero required yan under the law na magbigay. Kung Erin, itong 13th month pay, ito 'di ba yung kung ano yung sahod mo, dapat ibibigay yan sa'yo. Yan yung 13th month pay. Regardless kung ano yung amount nun. Yes. Oo, ayan na. Maraming salamat sa iyo, Kong Erin. At dito sa kasambahay natin na si Evangeline Estrada Colarina. Okay, yan po ang ating ikonsulta mo. Okay. Mga kapitbahay. Yes. Tita Beth and Tito Jokas. Hi, Tito Angel.